Gusto mo bang lumaki at pagandahin yung mga alaga mong isda? At the same time, mapanatiling malinis, crystal clear at maganda yung quality ng iyong pond? Kayang-kaya naman yan basta maalagaan lang natin yung ating filtration system. Kailangan lang natin gawin yung maintenance, paglilinis at water change. Para kahit maraming beses tayo mapakain para mapalaki at mapaganda yung mga alaga nating isda, kayang-kaya pa rin natin filtration system na linisin yung ating pond. What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video guys, gagawin po natin yung maintenance ng ating pond. Lilinisin po natin yung ating filter chamber, yung mechanical chamber po natin para mapanatiling malinis, crystal clear at maganda yung quality ng tubig sa ating pond. Ngayon gagawin po natin yung maintenance ng ating pond, which is yung paglilinis ng filtration system. Kailangan regular po natin itong ginagawa sa maintenance para mapanatili nating malinis at maganda yung tubig natin para maging okay at maayos po yung mga alagang isda po natin. So dalawa po yung gamit natin na ref or itong sirang refrigerator. Yun, dito po muna tayo sa isang filter po natin na to. Kaya ito po yung ginawa nating first chamber. Sa chamber na din po na to nakalagay yung ating UV light. Patayin ko na po muna. Ayan, itong UV light po natin guys, ito po yung nagpapanatiling clear ng tubig po natin. Kaya hindi po siya nagkukulay green. Ito po yung pipe na galing dun sa pump natin na nasa pond. At dito po siya pumunta sa ating first chamber. Ito pong chamber na to ginawa nating radial sana, pero nilagyan na lang po natin dyan ng mga filter brush para mag-trap din po ng tubig. Medyo malakas din po kasi siya para di po siya umapaw. Napakarami ng dumi guys, kaya kailangan po talaga nating maglinis. At masabi ko rin na effective tong filtration natin dahil nakukuha niya po yung mga dumi na kailangan po niyang makuha galing sa pan natin. Yan, marami ng dumi. Yung dalawang filter brush na yan po yung mechanical lang po natin dito. Yan, kasi simpleng chamber lang po talaga natin to, kumbaga napupunta lang sa ilalim yung mga dumi. Ngayon punta naman po tayo dito. Ito po yung ating mechanical din na filtration. Yung nakalagay dito is yung mga filter brush. Mga filter brush yung nakalagay dito guys. Ito po yung mechanical chamber natin. Dito po napupunta o nasala yung mga solid waste, yung mga malaking dumi dun sa pond po natin, yung mga hindi na ubos sa pagkain ng mga alaga natin, yung mga poop nila, dito po siya napupunta. Kaya ito po yung pinakamaduming chamber. Ayan. Ito po yung input ng tubig pupunta sa next chamber natin, which is itong bio chamber, yung housing ng mga beneficial bacteria po natin. Dalawa po yung input niya. Ito, ayan, papunta dito, tsaka ito isang to pupunta dun. Saan dito po nag-housing yung mga beneficial bacteria, yung mga good bacteria na kumakain ng mga harmful chemicals, na yung mga kumbaga kung dito yung mga solid waste, dito naman yung mga ammonia, yung mga ganun, yung mga harmful na chemicals na nakasasama sa mga alaga po natin. So tara, open po natin to. Ito lang po muna yung ginamit natin dito pang takip. Hindi pa po natin na gagawa ng takip to. Yun. Yung ginamit po natin dito is mga lava rock. Meron din tayong ceramic rings. Nandito na rin po natin nilagay yung ating talaba for pH. Tabis. Yung maintenance po natin itong ating bio chamber guys, is pwede po siya every 3 months kung marami po talaga kayong isda, or every 6 months, or depende na po yan sa inyo, once a year pwede din po. Pero sa akin, siguro every 6 months. Nagawa na po kasi natin tong grooming pan, kaya yung gagawin natin is every 6 months para matanggal po yung mga dumi-dumi din na yan na nakakalagpas galing dun sa mechanical po natin. Pero yan, so far okay naman po siya. Ito po yung output ng tubig. Papunta na po ito dun sa pan natin. Hindi po yan nakadikit talaga sa ilalim, kaya may space dyan. Kaya pag binuhusan natin ng tubig, matanggal po yung mga dumi na yan at di-drain po dito sa drain pipe po natin na to. Kaya di ko po siya sinalpak talaga sa ilalim, para yun pag naglinis tayo, di na kailangan natin tanggalin yung mga ano na yan,
yung mga filter media natin. Wash na lang po natin. So ngayon yung pinaka madalas natin linisin is itong mechanical po natin. Pwede po natin itong linisin. Depende po sa inyo guys sa availability ng time po ninyo. Pwede every 3 days or once a week, twice a week, depende na po yan sa inyo. Mas maraming beses nyo itong lilinisin, mas maganda. Lalo na pag marami kayong alagang isda at nagpapakain na kayo ng madaming beses. Ito sa atin dito, dalawa lang naman yung, or tatlo lang naman yung isda natin, dalawa yung malaki tapos yung isa maliit. Pero nag-groom po kasi tayo, kaya kailangan po talaga ng maintenance din na paglilinis po talaga nitong filtration po natin dito. So yun guys, before po tayo maglinis, kung bago ka pala sa channel natin na gusto nyo makagawa ng pond at filtration system na pang budget meal lang, pwede nyo pong i-check yung mga videos natin dito. Available na po yan dyan sa channel natin at complete po yan kung paano natin ito sinet up, kung paano natin ginawa, kung paano natin binuo itong ating pond at saka itong filtration system natin. Kaya yun, tara, linis na po tayo. Off ko na po muna yung pump natin. Ayan, na-off na po natin yung pump guys. So ngayon maglinis na po tayo. Yung gagawin natin dito is yung tubig lang po natin dito sa filter. Yun po yung pang huhugas po natin dito sa mga filter brush natin. At yun, dagdag ulit ng tubig. So ganun na kasimple yung setup natin. Ayan guys, malinis na po yung mga filter brush natin. Ayan, sobrang dumi ng tubig. Ngayon, i-drain na lang po natin to, tapos lalagyan natin ng bagong tubig. Ito yung drain pipe nya. Oops. Yun. Ayan, at narinis na po natin yung mga chamber. Ngayon, ibabalik na po natin yung mga filter brush dito. Tapos, on po natin yung pipe. At dagdag po tayo ng tubig. Ayan, at naibalik na natin yung mga filter brush. Ngayon, on na po natin yung pump. Ayan, at nauna po natin ulit yung pump. Ganun lang kasimple yung paglilinis natin itong ating mechanical chamber guys. Dagdag na lang ako ng tubig nun. Yung pinakamahirap dito is yung pagdagdag lang tubig. Dahil poso po kasi yung gamit namin dito or deep well. Kailangan po natin mag-igib, magbomba para makakuha ng tubig. Pero yun, sa mga naka may gripo dyan, sipagan nyo lang po yung pag water change at paglinis ng filter chambers po natin para quality po yung tubig para sa mga alagang isda po natin. Before po pala tayo matapos, shout out po sa inyo lahat sa mga kahabi po natin dyan, and happy fish keeping. Thank you for watching. Sa next video po natin mga kahabi, matapos ko na po itong fence o itong bakod or harang dito sa ating koi pond. Yan. Check nyo po yung diskarte ginawa po natin dito. Hindi po tayo gumamit ng T. Yan, diniskartihan na po natin yung mga pipe natin dito. Marami po kasi tayong pipe.
So yan, check nyo po sa